Ang hangin sa loob ng Manila Regional Trial Court Branch 47 ay tila hindi gumagalaw. Mabigat ito siksik sa amoy ng lumang papel alikabok at pinaghalong pabango ng mga abogadong nagmamadali at pawis ng mga taong kinakabahan. Tanging ang mahinang ugong ng luma at hirap na hirap ng air conditioner ang pumupuno sa nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng lahat nakatayo si Aya. 23 taong gulang, ngunit sa suot niyang kulay kahel na damit bilangguan, mukha siyang mas bata, mas payat at tila lalamunin ng malawak na silid hukuman. Ang bigat ng posas sa kanyang mga pulsuhan ay hindi lamang pisikal. Ito ay ang bigat ng kahihiyan ng pag-aakusa ng mga matang mapanghusga na nakatutok sa kanya mula sa bawat sulok ng kwarto. Nakayuko siya, ang kanyang mahabang itim na buhok ay tumatakip sa kanyang mukha na para bang ang sahig na gawa sa maruming kahoy, ang tanging ligtas na lugar na maaari niyang pagmasdan. Sa kanyang harapan sa itaas ng mataas na entablado, nakaupo si kagalang-galang na Hukom Jose Reyes, isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang dekada 50, may makapal na salamin sa mata at buhok na nagsisimula ng mamuti sa mga gilid. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkabagot at kawalan ng pasensya, isang ekspresyong hinubog ng libo-libong kasong dumaan sa kanyang mga kamay. Para sa kanya, si Aya ay isa lamang numero sa mahabang listahan ng mga kriminal na kailangan niyang hatulan bago matapos ang araw. Maari nang magpatuloy ang taga-usig. Walang kabuhay-buhay na utos ng hukom. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Mula sa kanan, tumayo si Fiscal Michael Santos. Matikas ang kanyang tindig, sa mamahaling suit, ang kanyang buhok ay makintab sa pomada at ang kanyang nangiti ay puno ng kumpiyansa. Bawat galaw niya ay kalkulado, parang isang aktor sa entablado na alam ang kanyang papel. Naglakad siya patungo sa gitna, ang tunog ng kanyang sapatos na katad ay umalingaw-ngaw sa silid. Kagalang-galang na hukom, simula niya ang kanyang boses ay malakas at malinaw ginawa upang pakinggan at paniwalaan. Ang babaeng nakatayo sa inyong harapan, si Aya de la Cruz, ay hindi isang ordinaryong kriminal. Siya ay isang mapanlinlang na ahas, isang artistang gumamit ng kunwaring talento upang manloko ng mga respetadong kumpanya at institusyon. Huminto siya, hinayaang lumubog ang kanyang mga salita sa isipan ng mga nakikinig. Tumingin siya sa mga hurado. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Aya na may halong pagkasuklam. Sinasabi niya kagalang-galang na siya ay isang sertipikadong tagapagsalin. Nag-alok siya ng kanyang serbisyo online, naningil ng libo-libong piso para sa mga pagsasalin sa 10 iba't ibang wika. 10 wika. Itinaas niya ang kanyang mga daliri para bigyang diin. Ngunit ano ang katotohanan? Ang katotohanan ay ang babaeng ito ay hindi man lang nakatapos ng kolehiyo. Wala siyang anumang sertipiko, walang diploma, walang kredensyal na magpapatunay sa kanyang mga kahangahangang sinasabi. Ang tanging mayroon siya ay ang kapal ng mukha na manloko. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Naramdaman ni Aya ang bawat salita ni Fiscal Santos na parang matulis na kutsilyong tumutusok sa kanyang likod. Hindi dahil totoo ang mga ito, kundi dahil alam niyang walang sino man sa silid na yon ang interesado sa kanyang panig. Depensa, tanong ni Hukom Reyes, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit sa likod ng kanyang salamin. Dahan-dahang tumayo si Attorney Michelle David, ang abogadong itinalaga ng gobyerno para kay Aya. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad, ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog dahil sa puyat at ang kanyang balikat ay tila nabibigatan sa dami ng mga kasong hinahawakan niya. Mayroon siyang isang folder na puno ng papel, ngunit ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig nang siya ay magsalita. Ang aking kliyente po, kagalang-galang, ay naninindigan na siya ay walang kasalanan. Sabi niya, ang kanyang boses
ay nanginginig ng bahagya. Ang mga akusasyon ay base lamang sa mga hindi pagkakaunawan. Handa po siyang patunayan na totoo ang kanyang kakayahan. Ang pagtatanggol ay napakahina, kulang sa lakas at tila isang formalidad na lamang. Tila maging ang sarili niyang abogado ay sumuko na. Ngumisi si Hukom Reyes, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Patunayan. At paano niya naman planong gawin iyon? Abogada, aawit ba siya sa 10 iba't ibang wika para sa atin? Ilang mahihinang tawa ang narinig mula sa mga manunood. Naramdaman ni Aya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang kumukulong tubig na umaakyat mula sa kanyang dibdib. Sa buong buhay niya palagi siyang minamaliit, binabaliwala. Pero ito na ang pinakamasakit. Sa puntong yon may nagbago kay Aya. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang ulo. Ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha ay nahawi. At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang kanyang mga mata. Hindi ito mga mata ng isang talunan. Ito ay mga mata na nag-aalab, puno ng apoy, na pinagsama-samang sakit-galit at isang matibay na determinasyon na hindi pa nakikita ni Hukom Reyes sa kanyang buong karera. Tumingin siya diretso sa mga mata ng Hukom, isang tingin na puno ng hamon. Ang mahinang bulungan sa silid ay biglang natigil. Maging si Fiscal Santos ay natigilan sa kanyang pagngisi. Pahintulot na magsalita, kagalang-galang. Sabi ni Aya, ang kanyang boses, hindi katulad ng sa kanyang abogado, ay hindi nanginginig. Ito ay matatag, malinaw at may bigat na pumutol sa tensyonadong katahimikan. Nagulat si Hukom Reyes. Bihira ang isang akusado na maglakas loob na magsalita ng direkta sa kanya. Ngunit merong kakaiba sa paraan ng pagtingin ng babaeng ito. Isang halo ng inis at pagkausisa ang gumapang sa kanya. Mayroon ka bang importanteng idadagdag sa kaso Binibining de la Cruz? Tanong niya, ang kanyang tono ay puno pa rin ng pangmamata. Hindi inalis ni Aya ang kanyang tingin. Bawat salita na lumabas sa kanyang bibig ay binigkas niya ng may diin at kalinawan na para bang bawat pantig ay isang katotohanang hindi maaaring pasubalian. Nagsasalita po ako ng 10 wika. Isang katahimikang mas malalim pa kaysa kanina ang bumalot sa buong silid hukuman. Ang lahat ay napahilig pasulong, bawat isa ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang pahayag ay simple, ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Aya ito ay naging isang deklarasyon ng giyera laban sa panghuhusga. At pagkatapos ginawa ni Hukom Harrison Mitchell ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Itinapon niya ang kanyang ulo paatras at bumunghalit ng tawa. Hindi ito isang simpleng tawa. Ito ay isang malakas, dumadagundong na halakhak na yumanig sa kanyang malaking katawan at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng korte. Ang tunog ay puno ng pang-aalipusta, isang tunog na nagsasabing ang sinabi ni Aya ay ang pinakakatawa-tawang bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi ka panipaniwala. Sigaw niya sa gitna ng kanyang pagtawa. Pinupunasan ang mga luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang akusado ay gustong patunayan na nagsasalita siya ng 10 wika dito mismo sa aking korte. Ang kanyang tawa ay nakakahawa. Si Fiscal Santos ay napangisi ng malapad. Umiiling na parang hindi makapaniwala. Ang mga manonood ay nagsimula na ring magtawanan. Ang silid na kanina'y puno ng tensyon ay napuno ngayon ng isang malupit na koro ng pangungutya. Nakatayo si Aya sa gitna ng lahat ng yun, nag-iisa. Ang bawat halakhak ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya yumuko. Hindi na. Sa halip lalo pa niyang itinuwid ang kanyang pagkakatayo, ang apoy sa kanyang mga mata ay lalong nagliyab. Hinarap niya ang bagyo ng kahihiyan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigmang naghihintay lamang ng tamang sandali upang ilabas ang kanyang sandata. Ang hukuman ay tumatawa
Ngunit hindi nila alam ang palabas ay ngayon palang magsisimula. Ang pagsara ng bakal na pinto ay parang kulog sa pandinig ni Aya. Isang malagapak na tunog ng bakal sa bakal na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Ang tunog na yon ang nagselyo sa kanyang bagong katotohanan. Wala na ang korte, wala na ang mga matang mapanghusga, wala na ang halakhak ni Hukom Reyes. Ang tanging narito ay ang 4 na sulok ng isang seldang amoy kalawang pawis at nawawalang pag-asa. Selda 47C, sabi ng gwardiya, isang babaeng may pagod na mukha at walang emosyong boses. May kasama ka. Siguraduhin niyong hindi kayo magpapatayan. Tumalikod ang gwardiya at ang tunog ng kanyang mga yabag na papalayo ay tila nag-iwan kay Aya sa isang islang napapaligiran ng karagatan ng kawalan. Ang selda ay maliit at masikip. 2 makitid na dekama na gawa sa semento at bakal, isang maliit na lababo, at isang kubeta sa sulok na walang anumang harang para sa privacy. May isang maliit at mataas na bintanang may rehas na sapat lamang upang paalalahanan ang mga nasa loob na mayroong mundo sa labas na hindi nila maabot. Sa ibabang kama, isang babae ang nakaupo abala sa pagbabasa ng isang luma at lukot na libro. Nasa mga 40 anyos na siya, ang kanyang mukha ay may mga guhit na nagsasabi ng mga kwentong marahil ay hindi niya kailanman ibabahagi. Ang kanyang buhok na may mga hibla ng uban ay nakatali ng mahigpit. Nang maramdaman niya ang presensya ni Aya, dahan-dahan niyang ibinaba ang libro. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay matalas at mapanuri. Sinukat niya si Aya mula ulo hanggang paa. Kaya ikaw pala yung sikat. Sabi ng babae, ang kanyang boses ay tuyo at walang bahid ng anumang emosyon. Ang artistang poliglota. Pinag-uusapan ka sa buong piitan. Umupo si Aya sa itaas na kama, naramdaman ang lamig at tigas ng sementong higaan. Hindi siya sumagot kaagad. Ang adrenaline mula sa korte ay nawala na, at ang pumalit dito ay isang matinding pagod, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Hindi ako sikat. Mahinang sagot ni Aya, ang kanyang boses ay halos pabulong. At hindi ako artista. Isang maikling tawa na walang saya ang kumawala sa babae. Lahat tayo dito may kwento bata. At sa kwento natin, tayo palagi ang bida na walang kasalanan. Itiniklop niya ang kanyang libro. Ako si Teresa. Aya, sagot niya. Alam ko. Sabi ni Teresa. Narinig ko ang sigaw ng piskal mula sa kabilang gusali. Muli niyang tiningnan si Aya. 10 wika, seryoso ka ba doon? Sa halip na mainis, naramdaman ni Aya ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito, may isang taong nagtanong sa kanya ng direkta na walang kasamang pangungutya. Tumango si Aya. 11 sa totoo lang, hindi na lang nila naitanong. Sa pagkakataong ito, nakita ni Aya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Teresa. Ang pagiging walang pakialam ay napalitan ng kuryosidad. Paano? Simpleng tanong ni Teresa, at nagsimulang magkwento si Aya. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang lola Luz Viminda. Isang babaeng halos buong buhay ay naging isang OFO, isang kasambahay na palipat-lipat sa mga tahanan ng mga dayuhang diplomatiko. Mula sa Germany papuntang France, pagkatapos ay sa Saudi Arabia hanggang sa Russia at China. Hindi siya nakapag-aral, pero mas matalino siya kaysa sa kahit sinong propesor. Kwento ni Aya, ang kanyang boses ay lumambot sa alaala. Para sa kanya, ang bawat bagong amo ay isang bagong unibersidad. Natututo siya ng mga salita para makipag-usap, para maintindihan sila, para maging indispensable. Nakinig lang si Teresa, ang kanyang atensyon ay ganap na kay Aya. Namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente noong 5 taong gulang ako. Pagpapatuloy ni Aya, kinuha ako ni Lola. Isinasama niya ako sa mga bahay na pinaglilingkuran niya
Habang siya'y naglilinis, ako'y nakikipaglaro sa mga anak ng mga amo niya. Aleman, Francis, Intsik. Sila ang mga kalaro ko. Sila ang mga una kong guro. Kaya doon mo natutunan, tanong ni Teresa. Hindi lang yun sabi ni Aya. Ang bawat pasalubong ni Lola ay isang aralin, isang matryoshka doll mula sa Russia kasama ang kwento ng mga magsasaka. Isang sutlang pamayipay mula sa China kasama ang tula na nakasulat dito. Bawat bagay, bawat salita, may koneksyon sa isang lugar sa isang tao. Iyon ang paraan niya ng pagpapakita sa akin ng mundo nang hindi kami umaalis sa Pilipinas. Sa pagkukwento ni Aya ang mga pader ng selda ay tila unti-unting nawawala, napapalitan ng mga imahe ng malalayong lugar. Nakita ni Teresa ang determinasyon sa mga mata ni Aya at sa likod nito, nakita niya ang pagmamahal ng isang lola na ginawa ang lahat para sa kanyang apo. Nasaan na ang lola mo ngayon? Mahinang tanong ni Teresa. Wala na, sagot ni Aya at sa unang pagkakataon, nanginig ang kanyang boses. 2 taon na. Atake sa puso. Pagod na ang katawan niya pero hanggang sa huli, ang isip niya ay matalas pa rin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas, nagsalita si Teresa at ngayon ang kanyang boses ay iba na. Wala na ang lamig. Ako, simula ni Teresa, ay may-ari ng isang maliit na karinderya. Matagumpay. Pero ang business partner ko niloko ako. Ipinasa niya sa akin ang lahat ng utang at kaso ng tax evasion. Siya nasa Amerika na ngayon nagpapasarap. Ako nandito. Sa pagbabahagi ni Teresa ng kanyang kwento, naramdaman ni Aya ang isang koneksyon. Pareho silang biktima ng isang sistemang madaling maniwala sa mga papel at pera kaysa sa katotohanan. Kinabukasan dinalaw si Aya ni Attorney Michelle David. Ang itsura ng abogada ay mas pagod pa kaysa kahapon. Aya, may problema tayo. Sabi niya habang umuupo sila sa maliit na silid konsultasyon. Naghain ng mosyon si Fiscal Santos. Gusto kanyang ipasailalim sa psychological evaluation. Ano bakit? Gulat na tanong ni Aya. Gusto kanyang palabasin na may sira sa ulo. Prangkang sagot ni Michelle. Na nag-iilusyon ka lang. Sasabihin nila sa korte na biktima ka ng fantasy-prone personality dahil sa hirap na dinanas mo. Isang paraan para siraan ang kredibilidad mo bago pa man magsimula ang paglilitis. Naramdaman ni Aya na parang sinuntok siya sa sikmura. Hindi ako baliw. Alam ko, sabi ni Michelle, pero sa korte ang mahalaga ay kung ano ang mapapatunayan nila. At mas madaling patunayan na baliw ka kaysa patunayan na nagsasalita ka ng 10 wika. Huminga ng malalim ang abogada. Kaya heto ang payo ko sa'yo bilang abogado mo. May inaalok silang plea bargain. Umamin ka. Sa mas mababang kaso marahil estafa. Makukulong ka ng 1 o 2 taon. Pero pagkatapos noon, malaya ka na. Kung lalaban tayo at matalo, baka 10 taon ang bilangin mo sa loob. Tinitigan ni Aya ang kanyang abogada. Hindi makapaniwala. Gusto ninyong sumuko ako. Gusto kong maging praktikal ka. Giit ni Michelle. Ito ang pinakamadaling paraan para matapos to. Umiling si Aya ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nagliyab. Hindi. Hindi ako aamin sa kasalanang hindi ko ginawa. Tumaas ang kanyang boses, puno ng pait at determinasyon. Kung aamin ako, parang sinabi ko na ring tama sila. Natama si Hukom Reyes. Natama ang lahat ng tumawa sa akin. Na isang malaking kasinungalingan ang lahat ng itinuro sa akin ni Lola. Hindi ko yon gagawin. Hinding-hindi. Natigilan si Attorney Michelle David. Sa loob ng 10 taon niya bilang public attorney, sanay na siyang makakita ng mga taong sumusuko, mga taong pagod na sa pakikipaglaban. Pero ang babaeng ito sa kanyang harapan ay iba. Mayroon siyang lakas na hindi niya maipaliwanag, isang tapang na halos nakakahawa. Sa isang iglap, nakita ni Michelle hindi lang ang isang akusado, kundi isang mandirigma. Isang matagal na katahimikan ng namayani
Bago muling nagsalita si Michelle, ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, inspirasyon. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ngayon ay mas matatag. Lalaban tayo. Humilig siya, pasulong ang kanyang tingin ay nakatutok kay Aya. Pero kung lalaban tayo, kailangan nating lumaban ng tama. Ang salita mo laban sa salita nila. Ang kwento mo laban sa ebidensya nila. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aya, mga matang nag-aalab. Kaya, Aya. Pagtatapos niya, bigyan mo ako ng isang bagay na paniniwalaan. Ang alaala ay dumating na parang isang panaginip sa gising. Isang amoy ng adobong manok na may pinya kumukulo sa lumang kaldero. Isang mainit na hapon at si Aya na noon ay 7 taong gulang pa lamang ay nakaupo sa sahig na kawayan sa tabi ng kanyang lola Luz Viminda. Sa mesa, hindi kaninang inihahain ng kanyang lola, kundi mga papel. Sa mga kamay nitong magaspang dahil sa maraming taon ng paglalabada at paglilinis, hawak niya ang isang lumang pluma. Isinusulat niya ang mga letrang Arabe. Ang mga kurbada nito ay tila mga alon sa disyerto. Tingnan mo, apo. Bulong ni Lola Luz Viminda. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pasensya. Hindi ba't parang mga langgam silang sumasayaw? Ang bawat isa ay may sariling kwento. Pinagmasdan ni Aya ang mga kakaibang guhit. Ano pong kwento nila, Lola? Ito, sabi ng matanda habang isinusulat ang salitang syukran, ang kwento ng pasasalamat. Kahit gaano kahirap ang buhay, palaging may dahilan para magpasalamat. Itinuro niya ang isa pa, sabr. At ito naman ang kwento ng pagtitiis. Dahil ang mga pinakamagandang bagay sa mundo ay dumarating sa mga marunong maghintay. Hinawakan ni Lola Luz Viminda ang maliit na kamay ni Aya. Tandaan mo ito, pinakamamahal kong apo. Ang bawat salita ay isang bintana. Isang bintana papasok sa puso ng ibang tao. Kapag natutunan mo ang kanilang wika, hindi lang bibig nila ang maiintindihan mo, kundi pati ang kanilang kaluluwa. Ngunit ang amoy ng adobo ay biglang napalitan ng amoy ng kalawang at malamig na semento. Ang malambing na tinig ni Lola Luz Viminda ay naglaho at ang tanging naririnig na lang ni Aya ay ang mahinang paghilik ng ibang mga bilanggo. Nasa kasalukuyan na siya. Nakaupo sa kanyang kama habang si Teresa naman ay nasa ibaba, nagbabasa pa rin ng kanyang libro. Iyon ang paraan niya ng pagtuturo. Sabi ni Aya na ipinagpapatuloy ang kwentong sinimulan niya kay Teresa. Hindi sa eskwelahan, hindi sa libro, kundi sa buhay mismo. Ikinuwento niya kung paano siya natutong magbilang sa aleman gamit ang mga gummy bears na pasalubong ng amo ng kanyang lola. Kung paano niya nalaman ang mga kulay sa Pranses gamit ang isang sutlang scarf na ibinigay sa kanyang lola habang ikinukwento nito ang mga ilaw ng Paris. Natuto siyang bumuo ng origami na sisne habang binibigkas ang mga salitang Hapon para sa pasensya, pag-asa at kagandahan. Para kay Aya ang mga wika ay hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay koleksyon ng mga alaala, ng mga yakap, ng mga pangaral, ng walang katapusang pagmamahal ng kanyang lola. Ito ang kanyang pamana. Ito ang kanyang kayamanan. At ito ang bagay na pilit nilang ninanakaw sa kanya ngayon. Sa mga sumunod na araw, isang kakaibang ritual ang nabuo sa Zelda Corsevency. Gigising si Aya bago pa man sumikat ang araw. Uupo siya sa kanyang kama, pipikit, at magsisimulang bumulong. Mahinang-mahina sa simula mga salitang Ruso na parang isang dasal. Pagkatapos lilipat sa matigas, ngunit musikal na tono ng Mandarin. Susunod ang mabilis na daloy ng Espanyol at ang malambing na himig ng Italiano. Ang kanyang isipan, ang kanyang aklatan, ang kanyang mga alaala, ang kanyang mga guro. Sa una tinawanan siya ng ibang mga bilanggo. Nababaliw na yata yung bagong salta, sabi ng isa. Baka kinukulam na tayo niyan.
Sabi naman ng isa pa. Ngunit si Teresa na nakasaksi sa lahat ang nagsilbi niyang tagapagtanggol. Hayaan niyo siya, sabi niya sa matigas na boses sa sino mang susubok na manggulo. Nag-aaral siya para sa laban ng buhay niya. Isang laban na baka wala sa inyo ang kayang harapin. Dahil sa respeto kay Teresa, tinigilan nila si Aya. Ngunit ang pagtawa ay napalitan ng pagkamangha at kaunting takot. Nakita nila ang determinasyon sa dalaga. Nakita nila ang apoy na hindi namamatay. Si Aya ay naging isang misteryo sa loob ng piitan, ang babaeng naglalakbay sa buong mundo nang hindi umaalis sa kanyang selda. Isang hapon, sa oras ng pagkain sa mess hall, nangyari ang hindi maiiwasan. Nilapitan si Aya ng isang grupo ng mga babae, pinamumunuan ng isang malaking babaeng kilala sa pangalang Brenda. Si Brenda ang kinikilalang reyna ng kanilang brigada. Ang katawan niya ay puno ng mga tattoo ng Sputnik Gang at ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon maliban sa pagnanais naman lamang. Hoy artista, sabi ni Brenda, ang kanyang boses ay magaspang. Narinig ko marami ka raw alam. Baka naman alam mo kung paano magiging doble yang rasyon mo para mapunta sa amin. Hinarangan nila ang daan ni Aya. Ang lahat sa mess hall ay tumigil sa pagkain, nagmamasid, naghihintay ng gulo. Naramdaman ni Aya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Wala po akong gusto, kundi katahimikan. Mahinang sagot ni Aya habang mahigpit na hawak ang kanyang tray ng pagkain. Aba, sumasagot ka pa? Humalakhak si Brenda at ang mga alipores niya. Itong babaeng to, akala mo kung sino? Baka yang lola mo, puro lang kwentong barbero ang tinuro sa'yo. Sa pagbanggit sa kanyang lola, isang bagay ang pumutok sa loob ni Aya. Ang takot ay biglang nawala na palitan ng isang malamig na galit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tray. Itinuwid niya ang kanyang pagkakatayo at tiningnan si Brenda ng diretso sa mata. Ang hangin sa paligid nila ay tila lumamig. Ostavieyo vi pokoye, sabi ni Aya. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig nang may perpektong tuldik at lamig na nakakakilabot. Russian, ang wika ng mga taong hindi basta-bastang tinatakot. Napatanga si Brenda. Hindi niya naintindihan ang sinabi ni Aya, ngunit naintindihan niya ang tono. Ito ay isang babala. Pagkatapos nagsalita muli si Aya ngayon ay sa matatas at matigas na Tagalog. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Huwag, na huwag, mong babanggitin ang lola ko. May nakita si Brenda sa mga mata ni Aya, isang talino at tapang na mas mapanganib kaysa sa kahit anong patalim. Ito ay isang babaeng walang-wala na kaya't wala na ring kinatatakutan. Sa isang iglap si Brenda, ang reyna ng brigada, ay naging isang ordinaryong babaeng natigilan at hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ng ilang segundong nakabibinging katahimikan, tumalikod siya at ang kanyang mga alipores. Walang salitang namutawi, umalis na lang sila. Mula sa araw na yon, walang sino man ang muling nanggulo kay Aya. Nakuha niya ang respeto ng piitan hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng mga salitang hindi nila naiintindihan. Samantala, sa labas ng mga pader ng bilangguan, sa isang maingay na newsroom, isang batang reporter na nagngangalang Ian Gomez ang nakatitig sa kanyang computer screen. Kailangan niya ng isang kwentong papatok, isang bagay na pag-uusapan ng mga tao. At ang kaso ng dalagang poliglota ay perpekto para doon. Para sa kanya ito ay isang circus act. Isang kwentong katawa-tawa. Nagsimula siyang mag-type, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Pinili niya ang mga salitang may bahid ng pangungutya, ang di umano'y poliglota. Isang kwentong mahirap paniwalaan, ang desperadong pagtatangka ng isang akusado. Pagkatapos, i-proofread, idinagdag niya ang isang headline na siguradong makakakuha ng maraming clicks. Ang dalagang nagsasalita ng 10 wika, santo o manloloko.
Pinindot niya ang publish button. Lumabas ang artikulo sa website ng kanilang pahayagan at sa loob ng ilang minuto, nagsimula na itong kumalat sa social media. Si Ian Gomez sa kanyang paghahangad ng isang magandang kwento ay walang kamalay-malay. Ang kwentong minamaliit niya, ang kwentong ginawa niyang katatawanan ay magsisimula ng isang apoy na hindi na niya kailanman kayang kontrolin. Ang umaga sa bilangguan ay palaging may parehong tunog ang kalansing ng bisingakapo. Susi ang sigaw ng mga gwardiya para sa bilang at ang sabay-sabay na pagbukas ng mga rehas na bakal. Ngunit ang umagang iyon ay iba. De la Cruz, may bisita ka. Sigaw ng isang gwardiya mula sa dulo ng pasilyo. Nagising ang diwa ni Aya. Napakabihira ng bisita para sa kanya at si Atty. Michelle lang naman ang regular na pumupunta. Ngunit ang oras ay napakaaga para sa isang abogado. Sinundan niya ang gwardiya sa mga pasilyong alam na niya ang bawat gasgas at mantsa sa pader. Pumasok sila sa maliit na silid konsultasyon, isang kwartong laging amoy, pinaghalong luma at takot. At doon nakaupo sa kabilang panig ng mesang bakal ay isang taong hinding-hindi niya inaasahang makikita. Siya si Mr. John Castro, isang lalaking nasa mga huling taon ng 40, nakasuot ng plansadong polo shirt na tila hindi bagay sa maruming paligid. Ang kanyang mamahaling relos ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya. Siya ang CEO ng tech company na isa sa 3 nag-akusa sa kanya ng panloloko. Siya ang mukha ng kanyang bangungot. Napatigil si Aya sa may pintuan. Ang una niyang naramdaman ay galit, isang mainit na galit na gumapang sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, magtanong kung bakit siya narito, kung kulang pa ba ang pagpapahamak na ginawa nito sa kanya. Ngunit nang mag-angat ng tingin si Mr. Castro, ang galit ni Aya ay biglang napalitan ng pagtataka. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi ang mayabang at kumpiyansang negosyante na nakita niya sa mga balita. Ang kanyang mga mata ay namumugto at may maitim na bilog, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay walang tigil sa panginginig. Miss De La Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Salamat sa pagpunta mo. Umupo si Aya, pinapanatili ang distansya at ang tigas ng kanyang ekspresyon. Anong kailangan mo sa akin? Malamig niyang tanong. Huminga ng malalim si Mr. Castro, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Nandito ako para sabihin ang totoo. Hindi kumibo si Aya, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang mga pagsasalin mo, pagpapatuloy ng lalaki, ang mga dokumentong isinalin mo para sa kumpanya ko mula English papuntang Mandarin. Perpekto ang mga iyon. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa tahimik na silid. Sa katunayan, dagdag niya, mas mahusay pa ang mga iyon kaysa sa alinmang profesional na ahensyang kinuha namin noon. Mismong ang mga business partners namin sa Beijing ang nagsabi. Humanga sila sa kalidad at sa lalim ng pagkakaintindi mo, hindi lang sa wika, kundi pati sa kultura ng negosyo nila. Napahigpit ang hawak ni Aya sa gilid ng upuan. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Kung totoo yan, bakit hindi makatingin ng diretso si Mr. Castro? Ang kanyang tingin ay napunta sa sahig, puno ng kahihiyan. Dahil sa takot, dahil sa pera, dahil sa kaduwagan ko. Ikinuwento niya ang lahat. Nalaman daw ng board of directors ng kanyang kumpanya na kinuha niya ang serbisyo ni Aya, isang freelancer, na walang lisensya para sa isang napaka-importanteng proyekto, upang hindi mapagalitan at matanggal sa pwesto. Dahil sa paglabag sa company policy, pinayuhan siya ng kanilang corporate lawyer. Sinabi ng abogado namin na ang pinakamadaling paraan para makalusot ay ang sabihin na palpak ang trabaho mo. Sabi ni Mr. Castro, ang panginginig ng kanyang boses ay mas lumalakas. Sa ganoong paraan,
Mababawi namin ang ibinayad sa'yo at malilinis ang pangalan ko sa board. Isang mabilis at maduming solusyon. Isang kasinungalingan. Mariing sabi ni Aya ang bawat salita ay may bigat ng galit. Sinira ninyo ang buhay ko para lang sa isang mabilis at maduming solusyon. O niya pag-amin ni Mr. Castro at sa wakas tumulo na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. At mula nang gawin ko yon, hindi na ako makatulog. Hindi ko na kayang tingnan ang sarili ko sa salamin. May anak akong babae, Miss Dela Cruz. Kaedad mo lang siya. At sa tuwing tinitingnan ko siya, ang mukha mo ang nakikita ko. Nakikita ko ang ginawa kong pagwasak sa kinabukasan ng isang taong ang tanging kasalanan lang ay ang maging napakahusay. Idinukdok niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Ang asawa ko, sinabi niya sa akin kagabi na hindi niya kayang mabuhay kasama ang isang lalaking walang dangal. At tama siya. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang briefcase sa mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang makapal na folder. Nandito ang lahat, sabi niya habang itinutulak ang folder palapit kay Aya. Mga kopya ng email mula sa mga partners namin sa Beijing na pumupuri sa trabaho mo. Ang orihinal na report kung saan inaprubahan nila ang lahat ng iyong isinalin. At ang aking sinumpaang salaysay. Isang detalyadong pag-amin sa lahat ng kasinungalingang ginawa namin laban sa'yo. Binuksan ni Aya ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga dokumento. Nakita niya ang mga salitang Mandarin na pamilyar sa kanya. Nakita niya ang mga papuri. Nakita niya ang katotohanan na nakasulat sa papel. Isang mabigat na hininga ang kumawala sa kanya. Isang hiningang dala ang lahat ng sakit at pagdududa na kinimkim niya sa loob ng maraming linggo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito para sa'yo? Mahinang tanong ni Aya, tinitingnan ang lalaking nasa kanyang harapan. Perjury. Maari kang makulong dahil dito. Alam ko, sagot ni Mr. Castro, pinupunasan ng kanyang mga luha. Pero mas gugustuhin kong makulong na may dangal kaysa mabuhay ng malaya bilang isang duwag at sinungaling. Sa sandaling iyon ang pinto ay bumukas at pumasok si Attorney Michelle David. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Aya, tumawag ang gwardya, may bisita ka raw. Mr. Castro, natigilan siya nang makita kung sino ang kasama ni Aya. Abogada, basahin ninyo po ito. Sabi ni Aya, iniabot ang folder. Habang binabasa ni Attorney Michelle ang mga dokumento, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla at sa huli sa isang ningning ng pag-asa na hindi pa nakikita ni Aya sa kanya dati. Diyos ko, bulong ng abogada. Ito na yon. Ito ang bala natin. Tumingin siya kay Aya. Isa pa lang ito sa 3, pero sapat na ito para maghasik ng pagdududa. Sapat na ito para ipakita sa korte na mayroong konspirasyon laban sa'yo. Tumingin si Attorney Michelle kay Mr. Castro. Sino ang abogado ninyo ang nagpayo sa inyo na gawin ito? Siya po. Nag-aalangang sagot ni Mr. Castro. Ang pangalan niya ay Attorney De Guzman. Mula sa De Guzman Lim and Associates Law Firm, marami siyang koneksyon, lalo na sa mga security at recruitment agencies. Isinulat ni Attorney Michelle ang pangalan. Isang piraso ng puzzle na nagsisimulang mabuo. Sino ang 2 pang nag-akusa sa akin? Tanong ni Aya. Hindi ko sila kilala ng personal, sabi ni Mr. Castro. Ang alam ko lang pareho silang kliyente ng law firm ni De Guzman. Iyon lang. Nang paalisin na ng gwardiya si Mr. Castro, huminto ito sa may pintuan at lumingon kay Aya. Miss Dela Cruz, sabi niya, patawarin mo sana ako. Hindi sumagot si Aya. Hindi pa niya alam kung kaya niya. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagpapatawad pag-unawa. Nang silang 2 na lang ni Attorney Michelle ang naiwan ang abogada, ay hindi mapigilan ang kanyang tuwa.
Aya, naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang bagay na ito? Sabi niya, hawak-hawak ang folder na para bang ito ay ginto. May ebidensya na tayo, may testigo tayo, ngunit may bumabagabag pa rin kay Aya. Paano ang dalawa pa? At paano ang paglilitis sa korte? Kailangan ko pa ring patunayan na kaya kong magsalita ng mga wikang yon. Ang ngiti ni Attorney Michelle ay bahagyang nawala. Tama ka, hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magiging mas madugo. Tumingin siya sa kanyang kliyente, ang babaeng akala niya noong una ay isa lang ordinaryong kaso. Pero ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Mayroon na tayong panlaban at hahanapin natin ang dalawang iyon, kahit anong mangyari. Nang bumalik si Aya sa kanyang selda, ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Hindi pa siya malaya, ngunit sa unang pagkakataon, nakakita siya ng liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Isang katotohanan ang lumabas. At alam niya na tulad ng laging sinasabi ng kanyang lola, ang katotohanan ay parang araw, kahit anong pilit mong takpan, sisikat at sisikat pa rin ito. Sa labas ng bilangguan ng syudad ay abala at maingay. Ngunit sa loob ng isang maliit at siksikang coffee shop, malapit sa Hall of Justice, tila huminto ang oras para kina Attorney Michelle David at Ian Gomez. Sa kanilang mesa ay nagkalat ang mga dokumento mula sa folder ni Mr. Castro at ang mga printout ng artikulong isinulat ni Ian. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Ian habang binabasa ang sinumpaang salaysay ni John Castro sa pangatlong pagkakataon. Ang buong akala ng lahat ay isa lang siyang simpleng manloloko. Pero ito ay isang malaking konspirasyon. Ang dating mapangutyang tono ni Ian ay napalitan ng isang seryosong interes, ng isang tunay na mamamahayag. Ang kwentong hinahabol niya para sa katanyagan ay biglang naging isang kwento tungkol sa katarungan. Ayon sa source ko sa City Hall, sabi ni Ian habang itinuturo ang isang pangalan sa kanyang listahan, ang isa sa dalawang natitirang nag-aakusa ay isang kumpanyang pag-aari ng isang Richard Blackwood. At ang kumpanyang ito, di umano, ay may koneksyon kay Roberto Lim. Roberto Lim? Tanong ni Michelle, habang iniisip kung saan niya narinig ang pangalang iyon. Siya ang may-ari ng pinakamalaking security agency sa bansa, paliwanag ni Ian. At kung totoo ang mga naririnig ko, sangkot din siya sa mga under the table na recruitment ng mga OF. Malinis ang pangalan niya sa publiko, pero marumi raw ang laro sa likod ng kamera. Biglang nag-ugnay ang mga tuldok sa isip ni Michelle. Ang corporate lawyer na si De Guzman, ang security agency ni Roberto Lim, ang kaso ni Aya. Kailangan nating malaman kung ano ang koneksyon, sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Ian. Ako nang bahala dyan. Mabilis na sagot ni Ian. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Samantala, sa loob ng bilangguan, hinarap ni Aya ang isang ibang uri ng laban. Isang umaga ipinatawag siya sa opisina ng warden. Doon naghihintay ang isang babaeng nakasuot ng puting coat, may hawak na clipboard at may ngiting tila pinraktis sa harap ng salamin. "Magandang umaga, Aya. Ako si Dr. Alcaraz." Sabi niya sa malumanay na boses. "Nandito ako para sa iyong psychological evaluation. Huwag kang mag-alala. Mag-uusap lang tayo." Ang pag-uusap ay tumagal ng halos 2 oras. Sa simula, ang mga tanong ay simple tungkol sa kanyang pagkabata, sa kanyang mga magulang, sa kanyang relasyon sa kanyang lola. Ikinuwento ni Aya ang lahat ng may katapatan. Ngunit dahan-dahan, ang mga tanong ni Dr. Alcaraz ay nagsimulang magbago ng direksyon. "Sabi mo natuto ka ng Aleman dahil sa gummy bears. Hindi ba't medyo kakaiba yon para sa isang bata? Binigyan ka raw ng lola mo ng scarf mula sa Paris at dahil doon natuto ka ng Pranses. Hindi ba parang kwentong pambata lang ang mga iyon? Aya, minsan ba kapag nag-iisa ka, naririnig mo ang boses ng lola mo na kinakausap ka?"
Bawat tanong ay tila isang maliit na patibong dinisenyo upang gawing tunog kabalbalan ang kanyang mga alaala, upang palabasin na ang kanyang mga kakayahan ay produkto lamang ng isang malikot at malungkot na imahinasyon. Naramdaman ni Aya na ang bawat salita niya ay sinusuri, binabaluktot at inilalagay sa isang kahon na may etiketang delusional. "Hindi po ako baliw, doktora," mariing sabi ni Aya, pinipigilan ang kanyang inis. "Ang mga alaala ko ay totoo. Ang mga wika ay totoo. Walang nagsasabing baliw ka, Aya," sagot ng doktora habang mabilis na nagsusulat sa kanyang clipboard. "Ang sinasabi ko lang minsan, ang isip natin ay may sariling paraan para protektahan tayo sa masakit na katotohanan." Nang matapos ang sesyon, pakiramdam ni Aya ay para siyang isang basahang piniga hanggang sa matuyo. Mas nakakapagod pa ito kaysa sa anumang pisikal na pagsubok. Ito ay isang laban para sa katinoan ng kanyang isip. Pagbalik niya sa selda, naghihintay si Michelle. Ang mukha nito ay mas mabigat kaysa dati. "Nakuha ko na ang listahan ng mga mag-e-examine sa'yo sa korte," sabi ng abogada. Ipinakita ang isang papel. 10 propesor mula sa pinakamahuhusay na unibersidad sa bansa. "Mabuti yan," sabi ni Aya. "Handa ako." "Hindi mo naiintindihan, Aya," umiling si Michelle. Ang namumuno sa panel ay si Dr. Ricardo Vargas. Sa pagkarinig ng pangalan, tila pamilyar ito kay Aya, ngunit hindi niya maalala kung saan narinig. Siya ang pinuno ng Linguistics Department sa UP. Paliwanag ni Michelle, at kilala siya sa 2 bagay: ang pagiging henyo sa mga sinaunang wika at ang pagiging sukdulan ng higpit at pagkamuhi sa mga self-taught o mga taong natuto sa sariling paraan. Para sa kanya, kung wala kang diploma, basura ka. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Aya. Itinakda na ang laban, at ang taong magiging hukom sa kanyang kakayahan ay isang taong naniniwala na siya ay isang impostor bago pa man siya magsalita. Kinagabihan, hindi mapakali si Aya. Ang pangalang Ricardo Vargas ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Sa oras ng hapunan, habang abala ang lahat, isang batang bilanggo na tumutulong sa pag-distribute ng mga lumang dyaryo at magazine ang dumaan sa kanilang selda. "Ate Aya," sabi ng bata. Pinabibigay po ni Attorney Michelle. Baka raw makatulong. Iniabot nito ang isang luma at naninilaw na kopya ng isang academic journal. Kinuha ito ni Aya, nagtataka. Sa pabalat nakasulat ang pamagat, Journal of Philippine Linguistics Vol. 12. Binuklat niya ang mga pahina at doon sa gitna ay isang artikulo. Ang pamagat, isang bagong interpretasyon sa mga ethical na teksto ng sinaunang Hebreo. Ang may akda, Dr. Ricardo Vargas. Nagsimulang basahin ni Aya ang artikulo. Ang mga salita ay teknikal at malalim. Ngunit habang nagbabasa siya, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Isang pakiramdam ng pagkakakilala na para bang nabasa na niya ang mga ito dati. Patuloy siya sa pagbabasa hanggang sa marating niya ang isang partikular na talata, isang komplikadong pagsasalin ng isang sinaunang kasabihan. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nabitawan niya ang journal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwalang pagkaunawa. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. "Aya, anong problema?" Nag-aalalang tanong ni Teresa mula sa ibabang kama. Tumingin si Aya kay Teresa. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong natuklasang galit. "Kilala ko siya," bulong ni Aya. "Kilala ko ang trabahong ito." Dali-dali siyang tumakbo papunta sa telepono. Sa dulo ng pasilyo, hindi alintana ang sigaw ng gwardiya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinadayal ang numero ni Attorney Michelle. Nang sumagot ang abogada, halos hindi makapagsalita si Aya sa tindi ng kanyang emosyon. "Attorney Michelle," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig
ngunit puno ng determinasyon. Yung artikulo ni Vargas, anong meron doon? Ang pagsasalin. Huminga ng malalim si Aya. Ang pagsasaling ginamit niya sa artikulong yon. Sa akin galing yon. Ninakaw niya ang trabaho ko. Sa kabilang linya isang nakabibinging katahimikan ang sumagot. Alam ko na ngayon. Pagpapatuloy ni Aya ang kanyang boses ay tumitigas na. Alam ko na kung ano ang patibong niya. Gagamitin niya ang sarili kong gawa laban sa akin. At alam ko na rin kung paano natin siya sisirain. Ang katahimikan sa kabilang linya ay binali ng isang matalim at mabilis na paghinga. Ano? Anong sinabi mo, Aya? Tanong ni Attorney Michelle. Ang kanyang boses ay halo ng pagkabigla at pag-aalinlangan. 6 na taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Aya ang kanyang mga salita ay mabilis at puno ng kagyat na pangangailangan. 17 taong gulang pa lang ako noon. Kailangan ko ng dagdag na pera para sa gamot ni Lola. Sumali ako sa isang online platform para sa mga freelance translator. Dahil bata pa ako at walang pangalan, gumamit ako ng alias lingua franca. Habang nagsasalita si Aya ang mga alaala, ay bumabalik ng malinaw na parang kahapon lang nangyari. May isang kliyente din nagpakilala na naghahanap ng isang taong makakapagsalin ng isang napakakomplikadong dokumento mula sa sinaunang Hebreo. Walang gustong kumuha ng trabaho dahil napakaliit ng bayad para sa hirap na gagawin. Pero ako, kinuha ko. Kailangan ko ng pera. 3 linggo. Pagpapatuloy niya, halos hindi ako natulog. Nag-research ako sa lumang aklatan ng syudad. Ginamit ko ang mga librong ipinamana pa ng isang amo ni Lola na isang rabay. Bawat salita, bawat parirala, pinag-aralan ko. Ito ang isa sa mga pinakamahirap na trabahong ginawa ko. At pagkatapos, tanong ni Michelle, binayaran ako at hindi na kami muling nag-usap. Pagkalipas ng 2 taon, nabasa ko sa isang online forum ang tungkol sa isang bagong artikulo ni Dr. Ricardo Vargas na nagbibigay daw ng revolusyonaryong interpretasyon sa mga tekstong Hebreo. Dahil sa interes, hinanap ko. At doon ko nakita ang mga salita ko, ang pagsasalin ko. Salita sa salita kinopya niya. Walang pagkilala, walang paalam. Inangkin niya ang gawa ko. Bakit hindi ka nagsalita noon? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Aya. Sino po ako para labanan ang isang tinitingalang propesor? Isa lang akong dalagitang walang pangalan, walang diploma. Sino ang maniniwala sa akin? Kaya tinanggap ko na lang. Pero hindi ko kinalimutan. Diyos ko, bulong ni Attorney Michelle. Kaya pala siya ang pinili para sa panel. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang bitag. Gagamitin niya ang tekstong iyon laban sa iyo dahil alam niyang halos imposible itong isalin ng perpekto sa unang tingin. At kapag nabigo ka, mapapatunayan niya sa buong mundo na isa ka ngang manloloko. Pero doon siya nagkakamali. Sabi ni Aya, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng bakal na determinasyon. Hindi niya alam na ang ebidensya ng kanyang pandaraya ay nasa kamay na natin. Nasaan? Mabilis na tanong ni Michelle. Nasa laptop ko po. Ang lumang laptop na kinuha ng mga pulis. Nandoon lahat ang mga draft, ang mga research notes, ang email correspondence namin ng di nagpakilalang kliyente. Lahat ng petsa ay magpapatunay na ginawa ko yon 2 taon bago pa man niya ilathala ang artikulo niya. Nagsimula ang isang desperadong karera laban sa oras. Kinabukasan si Attorney Michelle kasama si Ian Gomez ay nagsumite ng isang urgent motion sa korte upang mabigyan sila ng access sa laptop ni Aya na nasa kustodya ng pulisya bilang ebidensya. Gaya ng inaasahan, hinarang ito ng opisina ni Fiscal Santos. Ito ay isang delaying tactic, Your Honor. Sigaw ng isang kinatawan ng piskalya sa korte. Ang akusado ay gumagawa lang ng mga kwento para maantala ang paglilitis.
Naging isang legal na labanan ang bawat oras. Habang nagtatalo ang mga abogado, sa korte si Aya naman ay nasa loob ng selda, naghahanda para sa isa pang laban. At siya ni Michelle, sabi niya sa telepono isang hapon, alam ko kung paano mag-isip si Vargas. Hindi siya gagamit ng mga ordinaryong salita. Gagamit siya ng mga teknikal na termino, mga salitang hindi mo maririnig sa pang-araw-araw na usapan. Kailangan ko ng mga materyales. Sa tulong ni Ian at ng kanyang mga connection sa media, nagawa ni Attorney Michelle ang halos imposible. Isang araw, sa oras ng dalaw, nagdala si Michelle ng isang malaking kahon ng personal na gamit para kay Aya. Sa ibabaw ay mga damit at pagkain. Ngunit sa ilalim nakatago sa mga balot ng tinapay at biskwit ay ang kanyang mga sandata, mga kinopyang pahina mula sa mga medical journals sa Aleman, mga legal contracts sa Pranses, mga technical manuals para sa makinarya sa Mandarin at mga scientific papers sa Ruso. Ito lang ang kaya kong ipuslit, Aya, bulong ni Michelle. Mayroon kang kulang-kulang na 48 oras bago ang paglilitis. Nagsimula ang pinakamahabang 2 araw sa buhay ni Aya. Ang kanyang selda ay naging kanyang silid-aralan. Ang kanyang kama ay naging kanyang mesa. Ang liwanag mula sa isang maliit na bumbilya ang nagsilbi niyang ilaw sa pag-aaral. Si Teresa at ang ilang mga bilanggo na naging kaibigan na niya ay naging kanyang mga gwardiya. Kapag may papalapit na tunay na gwardiya, mabilis nilang ibibigay ang hudyat at itatago ni Aya ang mga papel sa ilalim ng kanyang manipis na kutsyon. Sila ang naging kanyang mga mata at tainga. Ano ba yang mga yano? Tanong ni Teresa isang gabi, habang pinagmamasdan niya si Aya na nakatitig sa isang diagram ng human circulatory system na may mga label sa wikang Aleman. Mga salita. Sagot ni Aya, hindi inaalis ang tingin sa papel. Ang bawat propesyon may sariling wika. Ang mga doktor, ang mga abogado, ang mga inhinyero. Kung gusto kong talunin sila, kailangan kong matutunan ang wika nila. Halos hindi siya natulog, halos hindi rin siya kumain. Umiikot ang mundo niya sa mga salitang Blutgerinnsel, ibig sabihin ay blood clot, o pamumuo ng dugo, force majeure na tumutukoy sa mga di maiiwasang pangyayari, bandauti o tinatawag na semiconductor, at kosmichesque isluchenye, na ibig sabihin ay cosmic radiation o radyasyon mula sa kalawakan. Ang utak niya ay parang espongha sinisipsip ang lahat ng impormasyon. Bawat terminong natututunan niya ay hindi lang basta salita, ito'y bala para sa digmaang kakaharapin niya. Sa labas ilang oras bago ang paglilitis, dumating na sa wakas ang desisyon ni Hukom Reyes. Dahil sa prinsipyo ng patas na paglilitis, pinayagan niyang ma-access ni Attorney Michelle ang laptop pero sa ilalim ng mahigpit na supervision ng isang court officer. Sumama si Ian Gomez kay Attorney Michelle papunta sa evidence storage room ng pulisya, isang malamig at maalikabok na silid sa basement ng presinto. Anong folder, attorney, tanong ng pulis na nagbabantay, halatang inis sa abala. Tingnan mo ang folder na may pangalang Projects Archived, sabi ni Michelle, inuulit ang eksaktong sinabi ni Aya. Sa loob niyan may subfolder na Hebrew Treatise. Nanginginig ang kamay ni Ian habang ginagalaw ang mouse. Bawat segundo ay mahalaga. 3 oras na lang bago magsimula ang paglilitis. At pagkatapos nakita nila ito, Hebrew Treatise Draft 1.oxex, PETSA, October 15, 2018. Hebrew Treatise Final DOSX PETSA, November 3, 2018. Client Anonymous Emails PDF PETSA, October, November 2018. Klaro ang mga PETSA. 6 na taon na ang nakalipas, 2 taon bago pa mailathala ni Dr. Ricardo Vargas ang tinatawag niyang obra maestra. I-print mo yan. Lahat ngayon na utos ni Michelle sa court officer. Habang umaandar ang printer, nagkatinginan sina Michelle at Ian. Hawak na nila ang bomba. Ang tanong na lang ay kung sasabog ito sa tamang oras at sa tamang lugar.
Pabalik sa bilangguan, isinara na ni Aya ang huling papel na kanyang binabasa. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat, ang kanyang katawan ay nanghihina sa pagod. Ngunit ang kanyang isip ay hindi kailanman naging ganito katalas. Tumayo siya at lumapit sa maliit na bintanang may rehas. Sa labas nagsisimula nang mamula ang kalangitan, hudyat ng isang bagong araw. Ang araw ng kanyang paglilitis. Huminga siya ng malalim. Handa na siya. Ang umaga ay dumating na parang isang tahimik na magnanakaw, nakalusot sa mga rehas na bakal ng selda ni Aya nang hindi niya namamalayan. Walang anunsyo, walang fanfarya. Isang gwardiya lang ang kumatok sa kanyang pinto. De la Cruz, oras na. Ang mga salitang yon ay tila nagbigay hudyat sa isang ritual na matagal nang pinaghandaan. Mula sa ilalim ng kanyang kama, inilabas ni Teresa ang isang malinis at maingat na itinuping damit na ipinadala ni Attorney Michelle. Hindi ito isang mamahaling kasuotan, ngunit simple, disente at propesyonal, isang puting blusa at isang itim na palda. Hindi ka haharap sa kanila bilang isang bilanggo, Aya, sabi ni Teresa habang inaabot ang damit. Ang kanyang boses na dati magaspang at puno ng panunuya ngayon ay may bahid ng paggalang at halos pagmamalaki ng isang nakatatandang kapatid. Haharap ka sa kanila bilang kung sino ka talaga. Habang nagbibihis si Aya, ang mga kapwa niya bilanggo mula sa mga kalapit na selda ay nagsimulang gumawa ng ingay. Hindi ito ang karaniwang ingay ng umaga. Ito ay isang ritmikong pagpalo sa mga rehas na bakal, isang tunog na parang mga tambol ng digmaan. Ito ang kanilang paraan ng pagsasabing, "Kasama mo kami." Nang lumabas si Aya sa kanyang selda, suot ang kanyang bagong damit, ang pagpalo ay huminto. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Sa mga matang iyon, wala nang pangungutya. Ang naroon ay pag-asa. Dahil ang laban ni Aya ay naging laban na rin nila, isang laban-laban sa isang sistemang mabilis humusga at mabagal makinig. Sa labas ng gate ng bilangguan, naghihintay si Attorney Michelle. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang brown na envelope na naglalaman ng mga naimprentang ebidensya mula sa laptop. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. "Nasa atin na, Aya," sabi niya habang sumasakay sila sa sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology. "Lahat ng kailangan natin para patunayan ang panloloko ni Vargas." May isa pa siyang magandang balita. Tumawag ang abogado ng pangalawang nag-akusa. Matapos mabalitaan ang pag-amin ni John Castro, natakot siya. Handa na siyang bumaliktad at tumestigo na pinilit lang din siya. "Paano yung pangatlo?" tanong ni Aya. "Si Richard Blackwood ang kliyente ni Roberto Lim." Umiling si Michelle. "Tahimik. Masyadong malakas ang kapit. Pero huwag mo siyang alalahanin. 2 sa 3 ay sapat na para wasakin ang kaso ng piskalya. Ang kailangan mo lang gawin ay pagtuunan ng pansin ang nasa harap mo mamaya, ang 10 propesor." Kasabay nito, inabot ni Michelle ang isa pang folder. "Ang resulta ng psychological evaluation mo." Binuksan ito ni Aya. Binasa niya ang mga salitang isinulat ni Dr. Alcaraz. Ang pasyente ay hindi nagpapakita ng anumang sintomas ng psychosis o clinical delusion. Gayunpaman, meron siyang unconventional personality traits at overconfidence in self-acquired skills na maaaring nag-ugat sa kanyang isolated na pagkabata. Isang magarbong paraan para sabihing hindi sila naniniwalang baliw ako, pero hindi rin sila naniniwalang kaya ko talagang gawin ang sinasabi ko. Mapait na sabi ni Aya. "Eksakto," sagot ni Michelle. "Gagamitin ito ni Fiscal Santos laban sa'yo. Sasabihin niyang dahil sa sobrang kumpiyansa mo, naniwala ka na sa sarili mong kasinungalingan. Kaya kailangan mong maging perpekto mamaya, Aya. Walang puwang,
para sa pagkakamali. Ang biyahe papuntang korte ay parang isang prosesyon. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay nagpapabigat sa hangin sa loob. Ang ingay ng Maynila sa labas ay tila hindi nila naririnig. Nang tanaw na nila ang gusali ng Hall of Justice, isang dagat ng tao ang kanilang nakita. Mga news van mula sa lahat ng malalaking istasyon, mga reporter na may dalang mikropono at kamera, at mga ordinaryong taong nakiusyoso dala-dala ang mga cellphone para i-record ang bawat sandali. Ang artikulo ni Ian Gomez, bagamat mapanuri, ay nagpasiklab ng apoy ng interes ng publiko. Ang kwento ni Aya ay naging isang pambansang usapin. Pagbaba nila ng sasakyan para silang sinalubong ng isang bagyo. Miss Dela Cruz, totoo bang nagsasalita ka ng 10 wika? Aya, anong masasabi mo sa mga akusasyon na isa ka lang manloloko? May mensahe ka ba kay Hukom Reyes? Ang mga tanong ay parang mga bala na sunod-sunod na pinaputok. Hinarangan sila ni Attorney Michelle, sinusubukang gumawa ng daan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan huminto si Aya. Sa halip na matakot o magtago, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Hinarap niya ang mga kamera. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ang isang lente ng kamera. Ang kanyang mga mata ay matatag, walang bahid ng takot. Puno ng isang tahimik na kapangyarihan. Isang reporter ang nakakuha ng perpektong kuha. Isang close-up shot ng mukha ni Aya. Isang mukha ng isang babaeng hinusgahan na ng buong mundo, ngunit handa pa ring labanan ito. Ang litratong yon sa loob ng ilang minuto ay magiging viral. Ito ang magiging simbolo ng kanyang laban. Sa wakas nakapasok sila sa loob ng korte. Ang silid hukuman ay masiksikan pa kaysa sa unang araw. Bawat upuan ay okupado. Ang mga mamamahayag ay nagsisiksikan sa likuran. At sa harapan sa isang espesyal na hilera ng mga upuan, nakaupo ang 10 propesor. Nakita agad sila ni Aya. Ang ilan ay may ekspresyon ng purong akademikong interes. Ang iba ay may halong pagdududa. At ang isa, si Dr. Ricardo Vargas, ay may isang maliit at mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang entablado. Ito ang araw na wawasakin niya ang isang hamak na impostor. Umupo si Aya sa tabi ni Attorney Michelle. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa mesa upang pigilan ang panginginig. Huminga siya nang malalim pinapakalma ang kanyang puso na kumakarera. Ang bawat salita ay isang bintana, apo. Ang boses ng kanyang lola ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kapag natutunan mo ang kanilang wika, hindi lang bibig nila ang maiintindihan mo, kundi pati ang kanilang kaluluwa. At ngayon, haharapin niya ang mga taong ang wika ay wika ng aklat ng teorya ng diploma at ipapakita niya sa kanila ang isang wika na hindi nila kailanman natutunan, ang wika ng puso ng karanasan ng pagmamahal na ipinamana sa kanya. Pumasok si Hukom Jose Reyes. Ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng dati, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata ngayon. Marahil ay nabasa na rin niya ang mga dyaryo. Marahil ay naramdaman na niyang ang kasong ito ay hindi na isang simpleng kaso ng estafa. Ito ay naging isang pagsubok sa mismong sistema na kanyang pinoprotektahan. All rise, anunsyo ng alguwasil, tumayo ang lahat. Ang korte ay nasa sesyon na. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay dumadagundong. Ibinagsak niya ang kanyang gavel. Ang tunog ay parang isang putok ng baril na nagsimula sa isang karera. Ang pagtutuos ay magsisimula na. Maari nang magsimula ang panel. Ang boses ni Hukom Reyes ay pumuno sa bawat sulok ng silid hukuman. Pinatahimik ang nagbubulungan na mga manonood. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon ngayon sa isang babae, si Aya, na nakatayo sa gitna tila isang munting bangka
Sa gitna ng isang nagngangalit na karagatan, ang unang tumayo ay isang matandang propesor na may makapal na salamin at buhok na halos puti na. Ako si Professor Klaus Becker mula sa German Language Institute. Sabi niya ang kanyang Tagalog ay may halatang banyagang tuldik. Binibining de la Cruz sa aking harapan ay isang kopya ng isang Arbeitsvertrag, isang kontrata sa pagtatrabaho. Nais kong basahin mo ang Artikulo 7 Section B at ipaliwanag ito sa wikang Filipino. Iniabot sa kanya ang isang papel na puno ng maliliit at siksikang mga letrang Aleman. Ito ay isang legal na dokumento, puno ng mga teknikal na terminolohiya na kahit ang isang katutubong Aleman ay mahihirapang intindihin. Ito ang unang pagsubok, ang unang patibong. Kinuha ni Aya ang papel. Sa isang saglit na katahimikan binasa niya ito. Pagkatapos tumingin siya ng diretso kay Professor Becker. Artikulo 7 Section B, simula niya sa matatas na Filipino. Ang nakasaad po dito ay ang tungkol sa wet be verbs verbot clausel o ang non-compete clause. Sinasabi nito na ang empleyado ay hindi maaaring magtrabaho sa isang katunggaling kumpanya sa loob ng 2 taon matapos siyang umalis. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit Professor, mayroon pong isang maliit na detalye dito na maaaring maging isang legal na butas. Ang paggamit ng salitang unmittelbarer Wetbewerber, direktang katunggali, ay napakasubhektibo. Sa ilalim ng batas ng Germany, kung hindi malinaw na tinukoy sa kontrata kung ano ang bumubuo sa isang direktang katunggali, ang buong clause na ito ay maaaring mapawalang bisa sa korte. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa hanay ng mga propesor. Maging si Professor Becker ay bahagyang nanlaki ang mga mata sa gulat. Paano mo nalaman iyan? Tanong niya ngayon ay sa wikang Aleman. Sumagot si Aya sa perpektong Aleman, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Natutunan ko po ito mula sa pamilya Schneider. Ang aking lola ay nagtrabaho para sa kanila sa loob ng 3 taon sa kanilang tahanan sa Dasmariñas Village. Si Herr Schneider ay isang international lawyer. Madalas po akong umupo sa kanyang aklatan habang siya ay nagtatrabaho. Para sa kanya ako ay isang batang naglalaro lang, ngunit ang totoo, binabasa ko ang kanyang mga libro. Napatanga si Professor Becker. Hindi lang niya nasagot ang tanong. Nagbigay pa siya ng isang aralin sa batas. Ang sumunod ay isang professor ng Mandarin. Ipinakita sa kanya ang isang technical na blueprint ng isang microchip. Ngunit hindi lang ito isinalin ni Aya. Ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng mga terminong ginagamit sa mainland China kumpara sa Taiwan, isang detalye na tanging mga eksperto lamang ang nakakaalam. Paborito pong laruan ng anak ng pamilyang Chen ang mga electronics, paliwanag niya. Sabay po naming binubuo at sinisira ang mga iyon. Sumunod ang Frances. Ipinabasa sa kanya ang isang menu mula sa isang 3-star Michelin restaurant. Hindi lang niya isinalin ang mga pangalan ng pagkain. Ipinaliwanag niya ang kasaysayan ng bawat putahe, ang rehiyon, kung saan ito nagmula, at kung anong uri ng alak ang pinakamagandang ipares dito. Si Monsieur Dubois po ay isang chef, sabi niya nang may ngiti. Ang kusina niya ang aking naging unang silid-aralan. Isa-isa ang mga propesor ay sumubok. At isa-isa sila ay nabigo. Hindi dahil nabigo si Aya, kundi dahil sa bawat pagsubok, lumalampas pa siya sa inaasahan. Ang kanyang kaalaman ay hindi galing sa aklat. Ito ay hinabi mula sa mga tunay na karanasan, mga tunay na tao, mga tunay na kwento. Ang pagdududa sa silid hukuman ay unti-unting napalitan ng pagkamangha. Ang pagkamangha ay naging paggalang. Maging si Hukom Reyes na kanina'y nakasandal lang sa kanyang upuan, ngayon ay nakahilig na pasulong ang kanyang mga siko, ay nakapatong sa mesa, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Si Fiscal Santos naman ay hindi na makangiti.
Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang pagkatalo. Sa wakas dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. Ang ika-10 pagsubok. Tumayo si Dr. Ricardo Vargas. Ang kanyang nangiti ay wala na napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang kopya ng isang sinaunang dokumento. Binibining de la Cruz. Sabi niya ang kanyang boses ay may bahid ng huling pag-asa na manalo. Ito ay isang piraso ng isang sinaunang tekstong pilosopikal sa Hebreo. Napakakomplikado. Nais kong isalin mo ang unang talata. Iniabot niya ang papel kay Aya. Ito na yon, ang patibong. Ang sandata na gagamitin niya para wasakin si Aya ay ang mismong gawa na ninakaw niya mula sa kanya. Kinuha ni Aya ang papel. Tiningnan niya ito hindi dahil kailangan niya, kundi para sa dramatikong epekto. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang papel at tiningnan si Dr. Vargas ng diretso sa mata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Professor Vargas, sabi niya ang kanyang boses ay malinaw at matatag sapat na para marinig ng lahat. Maraming salamat po sa pagsubok na ito, ngunit hindi ko lang po kayang isali ng tekstong ito. Huminto siya, hinayaang mabitin ang lahat sa ere. Sapagkat, pagpapatuloy niya, ako po mismo ang orihinal na nagsalin nito para sa inyo 6 na taon na ang nakalipas. Kung ang isang karayom ay nahulog sa sahig, sa sandaling iyon, maririnig ito ng lahat. Ang buong silid hukuman ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Si Dr. Vargas ay namutla. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha na para siyang nakakita ng multo. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Kasinungalingan. Sigaw niya ang kanyang boses ay biglang naging matinis. Ngunit huli na ang lahat. Ito ang sandaling hinihintay ni Attorney Michelle. Kagalang-galang na hukom. Mabilis niyang sabi habang tumatayo at naglalakad patungo sa harapan, hawak ang brown na envelope. Mayroon po kaming ebidensya na magpapatunay sa sinasabi ng aking kliyente. Ang silid ay sumabog sa bulungan. Si Hukom Reyes ay paulit-ulit na ipinukpok ang kanyang gavel. Katahimikan, katahimikan. Inilapag ni Attorney Michelle ang mga dokumento sa mesa ng Clerk of Court. Kagalang-galang ito po ay mga kopya ng mga file mula sa personal na laptop ni Binibining de la Cruz na nakuha namin sa pamamagitan ng isang court order kaninang umaga lamang. Nandito po ang mga draft ng pagsasalin na may petsang Oktubre 2018. Nandito rin po ang mga email sa pagitan niya at ng isang kliyenteng hindi nagpakilala na nag-utos sa kanya na gawin ang trabaho. Ipinakita niya ang isang kopya sa projector screen para makita ng lahat. Ang petsa, November 3, 2018. At ito naman po, sabi niya, habang ipinapakita ang isa pang dokumento, ay ang pabalat ng journal kung saan inilathala ni Dr. Vargas ang kanyang artikulo. Ang petsa ng pagkakalathala, December 2020, 2 taon matapos gawin ng aking kliyente ang orihinal na trabaho. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ito ay isang malinaw na kaso ng plagiarism. Isang kasalanang mortal sa mundo ng akademya. Ito ay gawa-gawa lamang din doktor. Ang mga ebidensyang yan. Desperadong sigaw ni Vargas, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga kapwa niya profesor ay nakatingin sa kanya nang may pagkasuklam. Ang kanilang reputasyon ay nadungisan dahil sa kanya. Tumingin si Hukom Reyes kay Vargas, ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Sa buong karera niya, kinamuhian niya ang mga sinungaling at manloloko. At ngayon, ang isa sa kanila ay nakatayo sa kanyang harapan, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang dalubhasang testigo. Dr. Vargas, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Iminumungkahi kong tumawag ka na ng iyong abogado.
Dahil matapos ang araw na ito, hindi lang ang iyong lisensya ang mawawala sa'yo. Pagkatapos ibinaling ng hukom ang kanyang tingin kay Aya. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Aya dati, isang bakas ng paghanga. Mayroon pa bang kahit sino sa panel na ito? Tanong niya sa siyam na natitirang propesor na may pagdududa sa kakayahan ni Binibining de la Cruz. Isa sa isa, umiling ang mga propesor. Ang ilan ay nakayuko sa hiya. Isang propesora ang dalubhasa sa Pranses ang tumayo. Kagalang-galang, sabi niya. Sa ngalan ng panel nais kong humingi ng paumanhin kay Binibining de la Cruz. Ang kanyang ipinakita ngayon ay hindi lang kaalaman. Ito ay isang pambihirang talento na hinubog ng buhay at pagmamahal. Isang bagay na hindi kayang ituro ng anumang unibersidad. Sa mga salitang iyon, ang huling pader ng depensa ng piskalya ay gumuho. Tumayo si Fiscal Santos, ang kanyang mukha ay kasing putla ng kay Vargas. Alam niyang tapos na ang laro. Kagalang-galang na hukom. Sabi niya ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, hinihiling na ng prosekusyon na ibasura na ang lahat ng kaso laban sa akusado. Ibinagsak ni Hukom Reyes ang kanyang gavel, ang tunog ay hudyat ng tagumpay. Petition granted. At sa isang iglap ang katahimikan, ay nabasag ng isang malakas at masigabong palakpakan. Ang palakpakan sa loob ng silid hukuman ay parang isang malakas na alon na bumuhat kay Aya. Tinangay ang lahat ng bigat, sakit at pagdududa na pinasa niya sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas, malaya na siya. Niyakap siya ng mahigpit ni Atty. Michelle. Pareho silang umiiyak luha ng tagumpay at ginhawa. Si Ian Gomez ay nakangiti mula sa hanay ng media. Mabilis na nagtatype sa kanyang telepono. Isinusulat ang kwento ng taon. Maging ang mga kapwa niya propesor ay lumapit para kamayan siya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at paghingi ng tawad. Ino-offer po sa inyo ng unibersidad ang isang full scholarship, Miss de la Cruz, sabi ng isa. Gusto ka naming imbitahan bilang isang guest lecturer, sabi naman ng isa pa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay at pagbati, isang boses lang ang gusto sanang marinig ni Aya, ang boses ng kanyang lola na nagsasabing, "Ipinagmamalaki kita, apo." Nang ideklara ni Hukom Reyes na tapos na ang sesyon, ang prosekusyon sa pangunguna ni Fiscal Santos ay mabilis at tahimik na lumabas, dala ang kahihiyan ng kanilang pagkatalo. Idineklara ni Hukom Reyes na si Dr. Vargas ay iimbestigahan para sa perjury at plagiarism. Ang hustisya ay gumulong. Paglabas ni Aya sa gusali ng korte, ang eksena ay mas matindi pa kaysa kanina. Ang balita ng kanyang paglaya ay kumalat na parang apoy. Ang dagat ng mga mamamahayag ay naging isang karagatan. Ngunit ngayon, ang kanilang mga tanong ay hindi na mapangakusa. Ang mga ito ay puno ng paghanga. Habang sinusubukan nilang makalusot sa mga tao, isang lalaki ang humarang sa kanilang daan. Siya ay matanda, na marahil na sa mga huling taon ng dekada, 60. May suot na simpleng barong at ang kanyang mukha ay may mga guhit ng karunungan at kalungkutan. May dala siyang isang lumang leather na briefcase. Binibining de la Cruz, tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Ako po si Dr. Antonio Morales. Maari ba tayong mag-usap kahit ilang sandali lang? Sino po kayo? Tanong ni Atty. Michelle na nagsisilbing harang. Ako po ang naging personal na doktor ng pamilyang Henderson, ang huling pamilyang pinaglingkuran ng inyong lola, si Gingan Luz Viminda. Paliwanag niya. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang lola, natigilan si Aya. Kilala ninyo ang lola ko. Higit pa sa kilala, iha. Sabi ni Dr. Morales, ang kanyang mga mata ay puno ng isang pamilyar na kalungkutan. Inalagaan ko siya sa kanyang mga huling buwan.
At mayroon akong isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na ipinangako ko sa kanyang sasabihin ko sa'yo kapag dumating na ang tamang panahon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Aya. Ano po yon? Hindi rito, sabi ng doktor habang tinitingnan ang mga kamerang nakapalibot sa kanila. Halika kayo. Dinala sila ni Dr. Morales sa isang tahimik na coffee shop sa kabilang kalye. Nang makaupo na sila sa isang sulok, pinuksan niya ang kanyang briefcase. Ang lola mo ay isang napakatapang na babae, Aya. Simula niya. Ngunit ang tapang na yon ang maaring naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Aya. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng malakas. Atake sa puso ang ikinamatay niya. Iyon ang sabi sa death certificate. Umiling si Dr. Morales. Oo, technical na tama yon. Huminto ang kanyang puso. Ngunit ang tanong ay bakit ito huminto? Inilabas niya ang isang makapal na sobre mula sa briefcase. Ang lola mo sa mga huling buwan niya ay nasa ilalim ng matinding stress. Mayroon siyang natuklasan isang bagay na napakadelikado habang nagtatrabaho siya para sa mga Henderson. Ano po ang natuklasan niya? Isang sindikato. Sabi ni Dr. Morales, isang malaking operasyon ng human trafficking at illegal recruitment na nagpapanggap bilang isang lehitimong ahensya. Ginagamit nila ang mga koneksyon ng ilang diplomatiko para makakuha ng mga biktima at mailabas sila ng bansa nang walang kahirap-hirap. Ang amo ng lola mo, si Ambassador Henderson, ay isa sa mga taong iniimbestigahan niya. Parang gumuho ang mundo ni Aya. Ang kanyang lola, isang simpleng kasambahay, ay isang imbestigador. Nangongolekta siya ng ebidensya, Aya. Pagpapatuloy ng doktor. Mga kopya ng dokumento, mga pangalan, mga petsa. Itinatago niya ang lahat. Ngunit nalaman ng sindikato ang kanyang ginagawa. Nagsimula siyang makatanggap ng mga pagbabanta. Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Bakit hindi siya pumunta sa pulis? Dahil gusto kanyang protektahan, sagot ni Dr. Morales. At dahil hindi niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan, masyadong malalakas at makapangyarihan ang mga taong sangkot. Inabot niya ang sobre kay Aya. Ito ang sulat na iniwan niya para sa akin. Inutusan niya akong ibigay ito sa iyo sa araw na handa ka na. Sa araw na kaya mo nang ipaglaban ang sarili mo. Matapos kong mapanood ang ginawa mo sa korte kanina, alam kong ito na ang araw na yon. Nanginginig ang mga kamay ni Aya habang binubuksan ang sobre. Sa loob na roon ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lola. Pinakamamahal kong apo. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang iiyak. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. At para sa tama. Ang mga dokumentong nakolekta ko ay nakatago sa isang safe deposit box sa isang bangko sa Makati. Ang susi at ang mga detalye ay nasa ilalim ng lumang baul sa kwarto ko. Ikaw lang ang makakapagbukas noon. Mag-ingat ka, Aya. Ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay si Roberto Lim. Ang pangalan niya ay malinis, ngunit ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Si Richard Blackwood, ang isa sa mga nag-akusa sa'yo, ay tauhan niya. Hindi nagkataon lang ang nangyari sa'yo. Ito ay isang paraan para sirain ka bago ka pa man magkaroon ng boses. Ipagpatuloy mo ang aking laban. Bigyan mo ng hustisya ang mga biktima. Mahal na mahal kita at lagi kitang babantayan. Nang matapos basahin ni Aya ang sulat ang kanyang mga luha, ay malayang dumaloy. Ang kanyang tagumpay kanina ay tila nawalan ng kulay. Ang kanyang laban ay hindi pa pala tapos. Sa katunayan ito ay ngayon palang magsisimula. May isa pang bagay, Aya. Sabi ni Dr. Morales, ang kanyang boses ay mas bumigat. Bago mamatay ang lola mo, dumaing siya sa akin ng paninikip ng dibdib. Binigyan ko siya ng maintenance na gamot. Ngunit nang suriin ko ang kanyang katawan, matapos siyang mamatay, may nakita akong kakaiba sa kanyang toxicology report. May isang substance sa kanyang dugo na hindi dapat naroon. Isang gamot na kapag isinabay
sa kanyang gamot sa puso ay maaaring magdulot ng biglaang atake. Sinasabi niyo po ba na pinatay siya? Halos pabulong na tanong ni Attorney Michelle. Wala akong direktang ebidensya. Malungkot na sagot ng doktor. Ngunit ang lahat ng pahiwatig ay naroon. Ang kanyang pagkamatay ay masyadong napapanahon. Sa sandaling iyon, ang pinto ng coffee shop ay bumukas ng malakas. Pumasok si Roberto Lim kasama ang dalawang malalaking lalaki. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay parang yelo. Naglakad siya papunta sa kanilang mesa. "Congratulations, Miss De La Cruz." Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. "Magaling kang artista, pero lahat ng palabas ay may katapusan." Tumayo si Aya, ang kanyang takot ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ang lalaking ito, ang dahilan ng lahat. "Anong kailangan mo?" Matapang niyang tanong. "Isang simpleng babala," sabi ni Roberto Lim. Habang lumalapit ang kanyang boses, ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Kalimutan mo na ang tungkol sa lola mo. Kalimutan mo na ang lahat ng nalaman mo. Masiyahan ka sa iyong bagong kalayaan. Dahil kung magpapatuloy ka, baka ang kalayaan mo ay hindi magtagal. At baka magkaroon ka ng parehong sakit sa puso, tulad ng lola mo." Ito ay isang direktang pagbabanta, isang pag-amin sa krimen. Sa isang iglap ng purong galit at kalungkutan, ginawa ni Aya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kinuha niya ang kanyang baso ng tubig sa mesa at ibinuhos ito ng buong buo sa mukha ni Roberto Lim. "Para yan sa lola ko." Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong coffee shop. "Kinuha mo siya sa akin, at ngayon sisiguraduhin kong makukuha mo ang nararapat sa iyo. Ibibigay ko ang hustisya para sa kanya at para sa lahat ng biktima mo." Nabigla si Roberto Lim. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok at mamahaling suit. Bago pa man siya makabawi o makaganti, ang pinto ng coffee shop ay muling bumukas. Isang grupo ng mga pulis pinamumunuan ni Ian Gomez na siyang tumawag sa kanila ang pumasok. "Roberto Lim, arestado ka namin para sa grave threats," sigaw ng hepe ng pulis. Habang pinupusasan ng mga pulis si Roberto Lim, ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Aya. Ang mga yon ay puno ng pagbabanta, isang pangako ng paghihiganti. Alam ni Aya na ang pag-aresto ay simula pa lang. Ang tunay na laban ay ang paghahanap sa ebidensyang iniwan ng kanyang lola. Isang laban na maglalagay sa kanyang buhay sa mas malaking panganib. Ngunit habang tinitingnan niya ang lalaking dahilan ng pagkamatay ng pinakamamahal niyang tao, wala na siyang naramdamang takot. Tanging determinasyon na lang. Isang taon na ang lumipas mula ng araw na yon sa coffee shop. Para kay Aya, ang isang taon na yon ay mas mahaba pa kaysa sa buong buhay niya bago ang lahat. Ang susi at mga dokumentong iniwan ni Lola Luz Viminda ay natagpuan nga niya sa ilalim ng lumang baul na nakatago sa isang maliit at lihim na kompartimento. Sa tulong ni Attorney Michelle at ng ebidensyang hawak ni Dr. Morales, ang safe deposit box ay nabuksan. Ang laman nito ay hindi lang mga dokumento. Ito ay isang testamento ng tapang ng kanyang lola. May mga litrato, mga audio recording ng mga usapan na lihim niyang ni-record at isang detalyadong listahan ng mga pangalan, mga biktima at mga taong sangkot sa sindikato. Ang laban sa korte, laban kay Roberto Lim, ay naging isang pambansang eskandalo. Sinubukan ng kanyang mga maimpluwensyang kaibigan na pagtakpan siya, ngunit ang ebidensyang iniwan ni Lola Luz Viminda ay napakatibay. Idagdag pa ang presyon mula sa media na pinangunahan ng walang takot na pag-uulat ni Ian Gomez na noon ay isa ng kilalang investigative journalist. Sa huli, si Roberto Lim ay napatunayang nagkasala. Life imprisonment. Ang kanyang buong operasyon ay nabuwag at marami sa kanyang mga kasabwat, kabilang na ang mga opisyal ng gobyerno, ay na-expose at nakasuhan. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay dumating.
Ngunit para kay Aya ang tagumpay sa korte ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. 1 taon ang lumipas. Ang setting ay hindi na isang maruming selda o isang tensyonadong silid-hukuman. Si Aya ay nakatayo ngayon sa isang entablado sa Geneva, Switzerland, sa loob mismo ng punong tanggapan ng United Nations. Ang ilaw ay nakatutok sa kanya. Sa kanyang harapan, nakaupo ang mga diplomatiko, mga human rights advocates, at mga leader mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi na siya si Aya de la Cruz ang akusado. Siya na ngayon si Aya de la Cruz ang nagtatag ng Luz Vimindas Voices Foundation, isang non-profit organization na nagbibigay ng legal at linguistic support sa mga biktima ng human trafficking at illegal recruitment sa buong mundo. Nagsimula siyang magsalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya sa matatas na Filipino. Pagkatapos lumipat siya sa Ingles. My grandmother Luz Viminda was a domestic helper. The world saw her as just a maid, invisible, unimportant. But they were wrong. Ang kanyang tingin ay naglakbay sa buong bulwagan. She taught me that language is not just about words. It's about building bridges, sabi niya. Mahina pero malinaw. Itinuro niya sa akin na ang wika ay hindi lang basta mga salita. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga tulay. Bigla siyang nagsalita sa Frances c'est un pont vers le cœur d'une autre personne na ang ibig sabihin ay isang tulay papunta sa puso ng ibang tao. Pagkatapos sa Aleman eine Brücke ihre Freuden und Leiden zu verstehen na nanggangahulugang isang tulay para maunawaan ang kanilang saya at pighati. At sa huli sa Mandarin Yizu Olianjie, Women Gongtong Rensing de Chaoliang, na ang ibig sabihin ay isang tulay na nagdurugtong sa ating iisang pagkatao bilang tao. Isa-isa ginamit niya ang 10 wikang naging dahilan ng kanyang pagkakakulong, ngunit ngayon ay nagsisilbing kanyang pinakamalakas na sandata. Bawat wika ay kumakatawan sa isang rehiyon na may mga biktima na tinutulungan ngayon ng kanyang foundation. Hindi na niya kailangan pang patunayan ang kanyang kakayahan. Ginagamit na niya ito. Sa kanyang pagsasalita, ipinakita sa malaking screen sa likod niya ang mga larawan ng mga taong natulungan ng kanilang foundation. Isang Pilipinang kasambahay na naabuso sa Middle East, isang construction worker na niloko sa Europa, isang pamilyang na-reunite matapos ang maraming taon. Ang kanyang talumpati ay nagtapos sa isang simpleng pangungusap mula sa kanyang lola na isinalin niya sa Ingles para maintindihan ng lahat. My grandmother used to say, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. A diploma can get you a job, but language can give you the world. And courage. Courage gives you the power to change it. Ang buong bulwagan ay tumayo. Ang palakpakan ay dumagundong isang pagkilala, hindi lang sa kanya kundi sa diwa ng kanyang lola at sa lahat ng mga Luz Viminda sa buong mundo, ang mga tahimik na bayaning nagtatrabaho sa mga anino. Sa isang sulok ng Maynila, sa isang bagong bukas na law office na may nakasulat na David and Associates Public Interest Law Firm, pinapanood ni Attorney Michelle ang talumpati sa pamamagitan ng live stream. Sa kanyang tabi nakangiti si Teresa Cruz na ngayon ay isa ng program director para sa isang reintegration program para sa mga dating bilanggo na pinondohan ng foundation ni Aya. Tingnan mo ang batang yan, sabi ni Teresa habang pinupunasan ng isang luha. Mula sa selda ngayon, nasa entablado na ng mundo. Hindi siya nagbago, sagot ni Michelle. Ganoon pa rin siya katapang, tulad ng araw na sinabi niyang lalaban siya. Sa isang newsroom si Ian Gomez na nanalo na ng maraming parangal para sa kanyang serye ng mga artikulo tungkol sa kaso ni Aya at sa sindikato ni Lim ay tinitingnan ng screen. Sa kanyang tabi may isang batang intern na humanga sa kanya. Sir, ang galing niyo po. Kayo po ang nag-expose sa lahat. Umiling si Ian. Hindi ako, isang matapang na dalaga at ang kanyang lola. Naging tagapagsalaysay lang ako ng kwento nila. Maging si dating Hukom Jose Reyes
na maagang nagretiro matapos maimbestigahan ang kanyang pamamalakad ay nanonood mula sa kanyang tahanan. Sumali na siya ngayon sa isang grupo na nagsusulong ng mga reforma sa hudikatura. Ang kaso ni Aya ang nagmulat sa kanya sa kanyang mga pagkiling at sa mga bitak ng sistemang kanyang minahal. Ang huling eksena. Si Aya ay nasa isang maliit na opisina sa Maynila, ang satellite office ng kanyang foundation. Ang pader ay puno ng mga mapa ng mundo na may mga pin sa iba't ibang lokasyon. Pumasok ang isang batang babae, mahiyain at nakayuko. Nasa mga 18 taong gulang. "Magandang araw po, Ma'am Aya," sabi nito. "Maupo ka." Nakangiting sagot ni Aya. Sa kanyang harapan ay ang resume ng babae. Halos walang nakasulat. "High school graduate. Sabi dito sa application mo, nagsasalita ka raw ng 5 wika." Tanong ni Aya. Tumango ang babae halatang kinakabahan. "Opo, Tagalog, English at 3 wika po ng mga katutubo sa Mindanao, Taboli-Blan at Maguindanaon. Natutunan ko po sa mga kaibigan ko sa aming probinsya." "Mayroon ka bang sertipiko para dyan?" Tanong ni Aya bagamat alam na niya ang sagot. Umiling ang babae. "Wala po. Salita lang po." Tinitigan ni Aya ang babae. Nakita niya ang kanyang sarili, ang parehong takot, ang parehong pag-aalinlangan, ngunit sa likod nito, ang parehong kislap ng isang pambihirang talento na naghihintay lang ng pagkakataon. Kinuha ni Aya ang isang papel at pluma. "Okay?" Sabi niya. Ang kanyang ngapa ng ngiti ay puno ng init at pag-unawa, isang ngama ng ngiti na minana niya mula sa kanyang lola. "Huwag nating pag-usapan ang mga sertipiko. Sa halip sabihin mo sa akin, turuan mo ako ng isang salita mula sa wika ng Taboli. Ang paborito mong salita." Nag-angat ng tingin ang babae, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa. Sa labas ng bintana, ang araw ay sumisikat. Ang mga tinig na minsang sinubukan patahimikin ay naririnig na. Ang mga tulay ay itinatayo. Ang pamana ay nagpapatuloy.